Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, July 11, 2025. Ako si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Nasa likuran ko ngayon, itong mga technical drivers. Dalawa pang sako ng buto na recover sa Taal Lake sa search operations para sa nawawalang mga sabongero. Meralco billing, tataas ngayong buwan. Presyo ng produktong petrolyo, nagbabadya na namang tumaas sa susunod na linggo. Pangulong Marcos, bibisita sa Washington DC, USA ngayong buwan. Panukalang 1,000 pesos na monthly cash allowance para sa bawat estudyante, inihain sa Kamara. Sa balitang showbiz, the Queens are back, Blackpink, inilabas na ang inaabangang comeback single na Jump. At Justin Bieber may pati sa fans para sa kanyang bagong album na Swag. Magandang gabi, ang pinakamalaking balita sa Pilipinas ngayon. Na-recover ng divers ng Philippine Coast Guard ang 2 pang sako ng buto sa patuloy na search operations sa bahagi ng Taal Lake na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Matyagang inabangan ng ilang mga kaanak ang retrieval operations sa pag-asang mahanap ang labi ng mga biktima. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Pumasok lang siya sa bahay namin tapos hindi siya nagsasalita basta ang ano lang niya is basabong katawan niya. Yan ang panaginip ng kapatid ng isa sa mga nawawalang sabongero na si Mark Fernandin ilang araw bago isiniwalat ng testigo si Julie Patidongan na itinapon umano ang mga biktima sa lawa ng Taal. Kaya't nang mabalitaan na nagkasa ng search and retrieval operations ay hindi nagdalawang isip ang mga kaanak na bumiyahe sa Batangas. Parang may connection yung panaginip ko na dito sila inilagay. Kasi syempre tubig, di ba? Pasado alas 2 ng hapon ng Biyernes, nagkasa ng operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG, katuwang ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Nagpapatuloy ang search and retrieval operations ng mga personnel ng Philippine Coast Guard at ilang pang ahensya ng gobyerno at nasa likuran ko ngayon itong mga technical drivers na sumisid. 72 feet ang lalim dito yan sa lawa ng Taal at mula dun sa 4 na unang nakitang sako ay meron ng 2 na na-retrieve sila at ito nga ay pinaniniwalaan naglalaman ng mga buto ng ilan sa mga nawawalang sabongero. Hindi naging madali ang paghahanap ng technical divers dahil sa lawak, lalim ng lawa at iba pang dahilan. Medyo maburak yung ilalim ng tubig. So ibig sabihin, yung visibility ng ating tubig sa ilalim ay makakahamper po dun sa operations. And of course, napapansin naman po natin kada hapon ay medyo masama ang panahon. Mag-alas 4 na ng hapon ang bumalik ang technical divers bit-bit ang 2 cadaver bags. Dito na nakaabang ang iba pang kaanak na mga nawawalang sabongero gaya ni Nanay Maricel. Nagpapasalamat po ako at unti-unti na nagkakalina mga pupunta ako. Ayon sa PCG, iti-turn over ang mga na-recover nilang buto sa Department of Justice o DOJ na siyang lead agency sa investigasyon. Huwebes na unang makarecover ng sako ng buto ang mga otoridad. Tila sunog ang mga ito ngunit kailangan pang idaan sa forensic analysis para makumpirma. Yung pag-validate at pag-verify kung ito po bang nakuha nating mga subjects or items ay pwede po natin gamiting ebidensya, yun po ay nakadepende po sa kanila. Nasa DOJ na rin ang desisyon kung sino magsasagawa ng DNA analysis para makumpirma kung ang mga na-recover ay talaga bang buto ng mga tao o hindi. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Malacanang ang buong transparency at hustisya sa investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ito pababayaan at walang magiging cover-up. Base yan sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Castro, sinisiguro ng Pangulo na masusuri ng husto ang mga ebidensyang natagpuan at malalaman kung may kinalaman ito sa kaso.
Layon ng administrasyon na tulungan ang mga pamilya na makamtan ang katarungan. Sa Pangulo po, dapat po talaga ay mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay talaga may kinalaman po sa nasabing kaso ng mga missing sabongeros. At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito'y nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima. At hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Yan po ang nais ng Pangulo. Naku po mga ka-A to C, matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng bawas presyo sa petrolyo, oil price hike naman ang sasalubong sa mga motorista pagsapit ng Martes. Sa abiso ng Department of Energy, nasa 50 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. Piso naman ang tantyang itataas sa kada litro ng diesel at kerosene. Bunsod ang bagong oil price hike na nagpapatuloy na girian sa gitnang silangan maging ang pagbaba ng produksyon ng petrolyo sa Estados Unidos kasabay ng pagtaas ng demand dito sa mga consumer. Kaya naman po, magpakarga na. Ito na nga sunod-sunod ang mga bayarin. Mga ka-A to Z, abay magtipid-tipid po muli sa konsumo ng kuryente. Muli po kasing tataas ang singil ngayong July ayon sa Meralco. Magdaragdag ng 49 centavos kada kilowatt hour sa bill dahil sa mas mataas na generation at transmission charges. Katumbas ito ng taas singil na 98 pesos sa kada 200 kilowatt hour, 146 pesos sa kada 300 kilowatt hour, habang 195 pesos naman ang taas sa kumukonsumo na umaabot ng 500 kilowatt hour at 244 pesos naman sa may konsumong aabot ng 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang presyo ng kuryente mula sa mga power supply agreements at independent power producers dahil sa mahal na presyo ng fuel sa world market at mahinang palitan ng piso. Kaya naman po, dapat maghanda po tayong mga consumer sa mas mataas na bayarin sa kuryente ngayong buwan. Sinimulan na ngayong Biyernes ang pamamahagi ng 1,000 pesos na cash allowance para sa mga estudyante ng 1st District ng Batangas. Sa panukalang inihain ni Batangas Representative Leandro Leviste, layong ipatupad ito para sa mga mag-aaral sa buong bansa para matulungan sila sa mga pang-araw-araw na gastusin at mabawasan ang dropout rate dahil sa kakapusan sa pera at kahirapan. Ang balitang A to C, hatid ni Kim Salinas. Ganito ang dagsa ng mga estudyante sa bayan ng Balayan, Batangas. 150,000 na mga mag-aaral sa unang distrito ng lalawigan pa lamang. Simula ngayong Biyernes, tatanggap na ang mga estudyante ng Batangas 1st District ng monthly cash allowance para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Alam naman po natin na sa maraming pagkakataon, ang kakulangan sa perang pambili ng pagkain, mga gamit sa paaralan or school supplies, transportasyon or pamasahe, ay nagiging dahilan ng paghinto ng ilang mga kabataan. Ayon sa DepEd Batangas, sa pamasahe pa lang ay gumagastos ang mga mag-aaral ng halos 100 piso araw-araw. Kaya para kay Lola Perlita na may 2 apo na pinag-aaral, ay malaking tulong ito sa kanila, lalo't siya na ang tumayong magulang ng mga bata. Malaking tulong yun sa allowance nila pang araw-araw kasi ang bigay ko sa kanila kasama ang pamasahe 150 isa araw-araw. 5 beses yan sa loob na 1 linggo. Siyempre po 750 yun. Malaki po itong tulong, tulad nga po ng sabi kanina, kasama na din po dito ang pamasahe, baon, lahat na po ng financial needs, andun na po sa 1K. Nasa tao na lang po yan kung paano nila ibabudget. Kaya isinusulong ngayon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang panukalang batas na bigyan ng 1,000 pisong allowance kada buwan ang bawat estudyanteng Pilipino mula kindergarten hanggang kolehiyo, anuman ang antas sa lipunan sa pamamagitan ng House Bill number 27. Hindi po ito sasagot sa buong gastos pero makakatulong lang para sa gastos, para sa transportasyon, pagkain, school supplies. Panawagan niya sa pamahalaan at sa mga kapwa mambabatas ng 28th Congress. Dapat pong itong i-prioritize ng Kongreso at ng national na pamahalaan. At dahil sa laki ng national budget,
Sa tingin ko po, pwedeng sabihin na kaya naman pong pondohan ito ng nasyonal na pamahalaan. Giit ni Libiste, gawing #1 priority ang kapakanan ng mga estudyante sa binabalangkas na 2026 national budget. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinumpirma ng palasyo na tutungo sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong July 20 hanggang 22. Ito'y kasunod ng pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na inaasahan niya makabibisita ang Pangulo sa Washington DC matapos ang trilateral meeting kasama ang Japan at Pilipinas sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaayos na ang detalye ng kanyang biyahe. Nauna nang nag-alala ang Pilipinas sa planong pagtaas ng taripa ng US sa bansa mula 17 hanggang 20% para sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Kaugnay nito, bibiyahe rin sa Amerika si Trade Secretary Cristina Roque at Presidential Assistant on Investments Frederick Go para sa naturang negosasyon. Confirm. Pero po yung yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Pinuri ng veteran campaign strategist na si Alan Herman ang pagtalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Dave Gomez bilang bagong hepe ng Presidential Communications Office. Pinalitan ni Gomez si Jay Ruiz na itinalaga naman bilang board member ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Ayon kay Herman, umaasa siya na magdadala si Gomez ng organisadong strategy sa komunikasyon, hindi lang tactics na wala namang anyang malawakang direksyon. Binigyang diin niya na kulang umano sa overarching narrative ang mga galaw ng palasyo at kailangan ng matibay na branding at mensahe ang administrasyon. I hope that he will bring a sense of organization and communications management to the post. At least I'm hoping that. I hope there will finally be a coherent presidential communications playbook that will be put into play that is more strategic rather than tactical and reactionary. Ipinag-utos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pagtatanggal ng lahat ng gambling-related billboards at ads sa buong bansa. Inutusang magpasa ng inventory ng kanilang mga ad materials hanggang July 16 ang lahat ng gaming operators at licensees at kailangang maalis ang mga ito bago mag-August 15 kasama sa ipinagbabawal ang mga ads sa tren, bus, jeep at taxi. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, hindi nila ninanais ang kultura ng gambling addiction kaya mahalaga ang regulasyon para sa kabataan at maging sa vulnerable sector. Dagdag pa ng PAGCOR, responsableng gaming campaigns lang ang papayagan at kailangang may approval ng PAGCOR. Ang hakbang na ito ay kasunod ng panawagan ng mga mambabatas at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na higpitan ang online gambling na tinawag nilang bagong salot sa pamilya. Kaya nararapat na pataasin ang moral at family values ng mga Pilipino. Nakiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng 3 Pinoy seafarers na nasawi matapos ang lumubog ang MV Eternity Sea sa Red Sea dahil sa pag-atake ng Houthi rebels nitong Lunes. Nagpaabot ng panalangin ang bise kasabay ng paghingi ng hustisya para sa mga biktima at kaligtasan ng mga miyembro ng tripulante na hinahanap pa rin hanggang ngayon. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa gitna ang 8 sa 21 Pinoy crew habang patuloy pa rin ang search operations. Sanib-puwersa ngayon ang OPM band na The Juans at OPM singer na si Janine Berdin sa bagong version ng awiting Ano Ba Talaga Tayo. Very powerful nga raw ang rendition dahil mas may lalim ang atake ng awitin. Matatanda ang unang nirelease ang hugot song na Ano Ba Talaga Tayo nitong lamang Abril na nasa mahigit 1.2 million streams na sa Spotify. Kilala ang bandang The Juans sa kanilang heartbreaking song gaya ng Hindi Tayo Pwede. Samantala, mapapakinggan na sa lahat ng music streaming platform ang mas pinalakas na awiting Ano Ba Talaga Tayo.
talaga tayo? Pag-usapan natin di yung malabo, di malaman kung saan ba patungo ngayon. Ako ay naguguluhan. Ano ba talaga tayo? Sa akin nga ba hindi pa sigurado kung may iba? Susunod, bilang ng mga kabataang nabubuntis at nakikipag-live-in, tumaas ayon sa Commission on Population and Development. At The Queens are back. Blackpink, inilabas na ang inaabangang comeback single na Jump. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Maselan po na balita, kumpirmadong bangkay ng Transport Network Vehicle Service Driver na si Raymond Cabrera ang natagpuan ng National Bureau of Investigation sa Zaragoza, Nueva Ecija. Mahigit isang buwan matapos siyang mawala noong May 18 sa Parañaque City. Nangangamoy at naagnas na ang bangkay ng madiskubre sa isang madilim na lugar na inakalang isang patay na hayop lamang ayon sa mga residente. Ayon sa NBI, itinuro ng 2 sa 3 sumukong sospek ang lokasyon ng pinagtapunan ng bangkay matapos siyang saksakin. Humingi ng tawad ang isa sa mga sospek. Isa sa ilalim naman sa DNA test ang bangkay para sa pinal na pagkakakilanlan nito. Humingi po ako ng tawad sa buong pamilya. Nararamdaman ko po sobrang sakit. Naramdam ko po yung sakit ng pamilya. Tsaka Sir Raymond, araw-araw, kahit buong buhay ko po, tatanggapin ko po yung parusa. Ipinagdiriwang ngayong Biyernes, July 11 ang World Population Day. Kaugnay niyan, nagpaalala ang Commission on Population and Development sa dapat iprioridad ng gobyerno, otoridad at maging ng lipunan, lalo't patuloy na tumataas ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Ang detalye sa Balitang A to C, hatid ni Naomi Almohano. Pumapasok sa eskwelahan o nakikipaglaro sa labas, ang normal na ginagawa ng isang teenager sa isang tipikal na araw, na sana tanging pag-aaral ang iniisip na responsibilidad. Pero sa panahon ngayon, ang karamihan sa mga kabataan, imbis na libro ang karga, batang sanggol ang hinihele. Kaya si Nanay Welby tinitiyak na ang 17 anyos niyang anak sinusunod lahat ng kanyang pangaral. Sa pagdidisiplina po ng magulang po yan. Ang anak ko po hindi po gumagala. Pag galing po sa school, uwi, diretso sa bahay lang po. Yun lang po ang gawain nila. Sa datos ng Commission on Population and Development o POPCOM, base sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, mula sa halos 2,400 na bilang ng kaso ng teenage pregnancy noong 2019, pumalo na ito sa humigit kumulang 3,300 noong 2023. Ang mas nakababahala pa, nasa edad 10 hanggang 14 ang mga ito at ang ilan pa nga makailang beses nang nanganak. Ang gusto talaga natin ay age-appropriate, scientifically proven at accurate yung information na ituturo. Hindi naman tayo magtuturo sa mga bata, no, na mga hindi pa nararapat na malaman sa kanilang edad. Naaalarma rin ng mga concerned agency sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga kabataang nakikipag-live-in na. Isa rin kasi ito sa nakikita nilang dahilan ng maagang pagbubuntis. Sa datos ng POPCOM, umakyat na sa 19% noong 2022 ang tala ng mga kabataang nakikipag-live-in mula sa 5% lamang noong 1993. Ibig sabihin, halos 2 sa bawat 10 kabataan ngayon tila nakikipagbahay-bahayan na. Ang maganda ay isusulong natin ang reproductive health education ng ating mga kabataang Pilipino sa ngayon. Ngayong ipinagdiriwang ang World Population Day, binigyan din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komprehensibong sexual and reproductive education, hindi lang sa mga kabataan kundi maging sa mga magulang. Si Nanay Welby, isa sa mga taong naniniwalang minsan kapabayaan ng magulang ang dahilan ng pagsuway ng mga bata. Sino po ang sisihin po na? Magulang, kasi hindi nila binabantayan. Ang panawagan namin, yung parents should be the first sexuality educator of their children.
really, sex education should start at home. At dahil mas ginagamit ngayon ng mga kabataan ang social media para sa kahit anong impormasyon na minsan pa nga'y nagiging dahilan na ng kanilang exposure sa pornographic contents, may mga website at page ang Popcom para gabayan ng mga ito sa kanilang mga tanong patungkol sa sex education. Andyan ang Konektado Tayo FB page at malayaako.ph. Payo pa ng Popcom, kahit gaano pa kabisi, maglaan ng oras para makabanding o makausap ang mga anak nang malaman kung anong nangyayari sa kanilang buhay at makapagtaguyod ng bukas na komunikasyon at mapagkakatiwala ang relasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Ginugunita ng Department of National Defense ang ikasyam na anibersaryo ng Permanent Court of Arbitration ruling na pinapaboran ang Pilipinas sa West Philippine Sea dispute laban sa China. Ayon sa defense, rule of law ang tunay na gabay at hindi lakas o pananakot. Tinawag nila ito bilang sagradong tungkulin ng bansa kasabay ng paglaban sa soberanya at hustisya para sa mga susunod na henerasyon. Giit naman ni National Security Advisor Eduardo Año, final at binding ang desisyon at hindi ito mawawala sa pamamagitan ng pananakot sa karagatan o pagpapakalat ng fake news online. Binanggit din ni Año na ginagamit na ngayon ang ruling bilang basehan ng mga batas at polisiya tulad ng Philippine Maritime Zones Act at National Security Strategy. Sa kabila nito, patuloy ang agresyon ng China sa West Philippine Sea kung saan aabot sa halos 50 Chinese vessels ang namataan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea noong Hunyo na pinakamaraming bilang sa taong ito. Matatandaan noong July 12, 2016, ibinasura ng Permanent Court of Arbitration ang 9-dash line claim ng China at kinilala ang maritime rights ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi personal na humarap sa korte si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves sa pagbasa ng sakdal o arraignment sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77 umaga ng Biyernes. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, pinayagan si Teves na dumalo online dahil sa patuloy na pananakit ng kanyang tiyan mula sa naging operasyon niya noong nakaraang buwan. Dahil dito, not guilty ang plea na ipinasok ng korte alinsunod sa rules of court. Kapag tumangging mag-plea ang akusado, kinakaharap ni Teves ang kaso sa ilalim ng Terrorist Financing Preventions Act, kaugnay ng mga pamamaslang sa Negros Oriental, maging ang pagpatay kay Governor Roel Degamo. Dahil dito pinapayagan ang pag-freeze ng kanyang mga account at pagbibigay ng parusa sa sinumang magbibigay ng suporta. The Queens are finally back in our area. Napa-jump at spice up your life na ba ang lahat? Inilabas na kasi ngayong Biyernes, July 11, ng hinirang na biggest girl group sa panahong ito, ang Blackpink. Ang kanilang much-anticipated comeback song na Jump matapos ang 3 taong group hiatus. Video na magara o royalty ang datingan. Experimental, futuristic at rave electric inspired ang Jump. Pero syempre, hindi pa rin nawala ang tatak Blackpink na girl crush concept at lyrics na talaga ang women empowerment ang mensahe. Lalo na sa lyrics nitong breaking out of the system at breaking out of the cage na nagsasabing be who you are. Muli ring narinig ang iconic slogan ng grupo na Blackpink in your area, kaya lalong napa-jump sa tuwa ang Blinks. Sa loob nga lang ng 1 oras, umabot agad sa 1 milyon ang likes ng music video at pumalo agad sa 10 milyong views ang nakuha nito. Streaming na sa lahat ng music platforms ang kanta na kasalukuyan ding nangunguna sa mga chart. Sa aming pagbabalik, award-winning singer na si Justin Bieber nagbabalik. May pa-teaser sa fans para sa kanyang bagong album na Swag. At K-pop girl group na Twice
inilabas na ang bagong kanta na pinamagatang This Is For. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. JB is back! May pa-teaser ang Canadian award-winning singer na si Justin Bieber sa fans para sa kanyang bagong music album na Swag. At K-pop girl group na Twice, inilabas na ang bagong kanta ng pinamagatang This Is For. Kung ano ang laman ng mga kantang yan, makichika na sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Believers, make some noise! Matapos ang 4 na taon, muling maglalabas ng bagong album ang Canadian singer na si Justin Bieber. Sa Instagram, ipinasilip ni Justin ang i-release niya soon na bago niyang album na pinamagatang Swag. Umani rin ng atensyon ang Grammy Award-winning singer matapos kumalat sa mga billboard sa Iceland at Los Angeles, California ang kanyang upcoming album. Ito na ang ika-7 album ni Justin at unang release na album makalipas ang 4 na taon. Maaalalang taong 2021 pa nang muling maglabas si JB ng kanyang music album na pinamagatang Justice at nag-focus muna sa kanyang personal life, family at self-development. Ilan sa mga kilalang awitin ni Justin Bieber ay ang Baby, Despacito, Love Yourself, Sorry at marami pang iba. Go, 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 Justin Baby, Bieber! Samantala, inilabas na ng K-pop group na Twice ang official music video para sa kanilang bagong kanta na This Is For ngayong Biyernes, July 11. Hype na hype ang girls sa kanilang music video na umani na agad ng 3.6 million views sa YouTube. Matatandaang nauna ng inanunsyo ng grupo ang isang world tour na may kaparehong pamagat at kabilang sa kanilang mga pagtatanghal ang isang concert sa Philippine Arena sa October 4. Go, go, go Twice! Not just one, but twice! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa isang guro at author na si Eckhart Tolle. Sabi niya, ang pagkilala sa mga biyayang taglay mo na ang pundasyon ng tunay na kasaganahan sa buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam, magandang gabi, Pilipinas, and happy weekend!